Part 8. Kaya ko na magluto, Miss Stella. Papahinga ka na lang. Ani ko at pinagpatuloy ang pagluluto. Si Kenzo naman ay palaging may sariling mundo. Kung hindi nagbabasa ng libro, natutulog naman ito. Palagi lang itong nasa gilid. Shortly after, they all banqueted. Siya take dinner as always. Bukas na ang huling araw nila sa Costa Alta Rosa. Babalik naman sila sa Casa de Alta Rosa, ang unang bahay na tinirahan ng dalaga. Kung saan, nakaramdam si Stella ng bagong pamilya. Bawat gabi ay magkatabi na sina Stella at Phoebus kung matulog. At si Andrew na parang guard kung makabakod kay Stella. Pinapagitnaan ni na Phoebus at Andrew si Stella. Mahimbing na ang tulog ng bata at si Stella na lang ang gising. Well, yung ang akala niya. Tanggalin mo ang kamay mo boss, kung ayaw mong maputol yan. Nakapikit na saad ni Stella nang maramdaman ang kamay ng binata na gumagapang pataas sa kanyang dibdib. Hahawak lang po, promise. Umusag ang binata papalapit sa dalaga. Nakatalikod si Stella kay Phoebus. Nilalamig ang mga kamay ko, Mga palusot mo palagi, laus. Wika ni Stella, hindi mo na ako maloloko. Tinampol ni Stella ang kamay ng binata sa nasa dibdib niya na at mahinang nito pinipisil ang kanyang hinaharap. Malaking scammer ka kaya alam ko na ang ibig sabihin ng hahawak lang ako. Mahinang natawa si Phoebus. Promise hahawak lang. Kapag may ginawa kang masigit pa dyan, humanda ka talaga sa kin. Banta ng dalaga. Opo, baby, ani Phoebus. I'll promise, I'll behave tonight. Umiling na lang si Stella sa kahinayaan ang gusto ng binata. Antok na siya pero may biglang pumasok sa kanya isipan. Nga pala, si Stella. Tumawag sa akin ni Jana kanina, sinabing bayad na lahat ng utang ni Tita Chideng. Ikaw ba nagbayad nun? Wala kasi akong ibang maisip na loko-loko na magbabayad ng ganun kalaking pera kundi ikaw lang. Phoebus pinched Stella's nipple under her shirt. He answered. Para hindi mo naalalahanin pa ang tungkol doon. Why? Naguguluhan na tanong ng dalaga. Bakit mo ginawa iyon? Alam mo naman wala akong ipambabayad sa'yo diba? Don't think too much about it, baby. Hindi naman kita sinisingil kaya huwag ka nang mag-alala. Phoebus said like it was nothing for him to spend millions just to pay someone else's debt. Anong huwag kong alalahanin? Bulong ngunit pasiga na tugon ni Stella sa binata. Ang laki ng itang ni na Tita Chideng, Phoebus. Oo nga't mayaman ka. Pero ang laking pera noon. It's fine, baby. Ani Phoebus at hinalikan ng batok at balikat ng dalaga. Really? Huwag mo na iyong isipin pa. You can even have all my cards if you want. Takang napaisip si Stella. Talaga bang walang pakialam itong si Phoebus sa mga ginagastos nito? Shoot 4 na milyon lang naman ang utang ng Tita Chideng niya sa bangko. Bakit mo naman yun gagawin? Tanong ni Stella. Mamaya time testing lang siya ni Phoebus. Bakit ka magwawaldas ng ganun kalaking pera? Because I love you, that's why. Putol ni Phoebus sa dalaga. Naramdaman naman ni Phoebus na nanigas ang dalaga. I'm doing it because I love you, Stella. Mahal kita at handa akong ubusin lahat ng yaman ko hindi ka lang mahirapan. Queen should just only sit on her throne and rule. Ngayon ang alis nila Stella para bumalik na ng Casa de Alta Rosa. Maaga pa lang kaya naghanda na siya. Iniwan niya sa silid ang mag-ama at nagluto agad siya. Saktong pagpatay niya ng kalan nang biglang may pumulupot na matigas na braso sa kanyang bewang. Napaigtad naman si Stella dahil sa gulat at handa niya na sanang sikuhin kung sino iyon nang magsalita ito. Did I scare you? Phoebus' voice sounds so husky. Kakagising pa lang nito kaya medyo garalgal pa ang boses nito. Hindi naman. Nagulat la ako. Ani Stella at kumuha ng mga lalagyan ng mga niluto niya baang si Phoebus ay nakayakap sa kanito likuran at hindi humihiwalay kahit saan siya maglakad. You smell nice, baby. Saad ni Phoebus habang sinisinghot ang buhok at leeg ng dalaga. Nakikiliti ako, boss. Bahagyang ginalaw ni Stella sa kanyang braso kung saan nakapatong ang ulo ng binata. Tumigil ka nga muna dyan. Huwag ka nga munang damay-kit please lang at naghahanda ako. Hindi ako makagalaw ng maayos. Phoebus growl, sabing huwag mo na akong tatawagan boss dahil hindi naman nakita empleyado. You're Andrew's mama, baby. Tinatawag mo nga akong baby hindi naman ako nagrereklamo, Pabalang na sagot ni Stella saka umirap sa ere.
Huwag ka din magreklamo kung tawagin man kitang boss. Phoebus was about to open his mouth to answer Stella's sarcasm when Zion entered the kitchen only to witness the two lovebirds blatantly and shamelessly flirting. Ang aga-aga maglampungan. Mapapasana all ka na lang talaga, said Zion with a disgust written on his face. Upo na, boss. Utos ni Stella sa binatang parang tuko na nakakapit sa kanya. Gigisingan ko lang si Andrew para makaalis na tayo nang maaga, umiling si Phoebus. Sama ako po, umakto naman na parang nasusuka si Zion. Hidiri, isa Phoebus, umupo ka na. Hinalas ni Stella ang braso ng binata sa kanyang bewang. Upo na. Dadating na din yung tatlo, andyan na pala sila, bagong dating lang ang tatlo at lahat sila bagong ligo at nakaayos na din. Nagsiupuan naman ang mga ito sa hapag. Ganun sila palagi, sabay-sabay kumain. Mukhang hindi maayos ang tulog ni Kenzo dahil mayat-maya ito kung maghikab. Hindi ka ba nakatulog ng maayos, Kenzo? Yuzisa ng dalaga. Kenzo yon, boss gave me tons of errands, last night. I slept 2 in the morning. Tiningnan naman ni Stella si Phoebus sa kanyang balikat. Ano na naman ang inutos mo? Phoebus gave Stella a cheeky grin. Sekretong malupit. Stella rolled her eyes. Dami mo talagang kalokohan. Phoebus just chuckled and gave Stella a peck on her cheeks. Sige na, kunin mo na ang anak natin. May pag-uusapan lang kami. Boys only. Nagkibit-balikat lang si Stella sa lumabas ng kusina. Nagsimula naman mag-usap ang lima nang makalabas ang dalaga sa kusina. Hindi na nang usisa pa si Stella kung ano ang pinag-uusapan ng lima. Hindi pa naman siya gaanong katsismosa. Palagay din ni Stella ay importante iyon kaya hindi na siya nakisali. Pagpasok ng siya kwarto ay sakto naman nakakagising lang ng bata. Agad niya itong kinarga at dinala ng kusina para mag-almusal sila. Actually, pwede naman silang mamayang hapon pa umuwi dahil naka-helicopter naman sila pero may importante daw na business meeting na dadaluhan si Phoebus kaya hindi pwedeng mamaya. Perma na lang ang kulang. Yun ang naabutan ni Stella na usapan ng lima. Si Zion ang nagsalita, at agad naman na nagsitahimik ang lima nang makapasok siya sa kusina. Nang makaupo si Stella at si Andrew ay doon lang sila nagsimulang kumain. They casually converse as they eat. Shortly after their meal, all of them get ready for their departure. Tulad din ng una, si Phoebus, Stella at Andrew ang sakay sa isang helicopter habang yung apat naman ang sakay sa isa pa. An hour of aerial travel, they finally landed on Sovereign Empire. At galing sa Sovereign Empire, nagland trip na naman sila pauwi na sa Casa de Alta Rosa. Alas 11 ng umaga na nang makarating sila. Pagod na naupo si Stella sa pahabang couch sa living room. Naghikab siya at inihiga ang sarili sa sofa. Kapagod ani Stella at naghikab saka ipinikit ang mata. Inaantok siya dahil sa pagod sa biyahe at sabayan pa na hindi siya gaanong nakatulog kagabi. Naramdaman ni Stella na may humulik sa kanyang noo. Alam niya kung sino yun kahit hindi niya natingnan. Sa amoy pa lang, alam ng dalaga na si Phoebus lang ito. You can rest and take a nap, malambing na wika ni Phoebus habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Nakasquat siya sa sahig at nakatukod ang siko sa sofa. Si Zion muna ang magbabantay kay Andrew. Tumango si Stella bilang tugon. Mas lalong nakaramdam ng antok si Stella dahil sa banayad na paghaplos ni Phoebus sa kanyang buhok. Magbibihis lang ako, imporma ni Phoebus. Dito ka na lang matulog, kakargahin na lang kita paakyat. Tumango na lang ulit si Stella. Naramdaman niya ulit ang malambot na labi ng binata sa kanyang noo at labi. Si Sa naman ay tuluyang nakatulog sa pagod. On the other hand, Phoebus changed his clothes before returning back to living room. Pagdating niya sa sofa, nakita niyang mahimbing ang tulog ng dalaga. Mahina pang natawa si Phoebus dahil naghilik pa ang dalaga at nakaawang ng bahagya ang mga labi nito. Still lovely as always, puri ni Phoebus sa tulog na dalaga at hinalikan ang nakaawang na labi nito bago kinarga ng pangbagong kasal. Naka naman, responsible husband yan. Panunukso pa ni Zion karga ang bata na si Andrew. Mama is asleep po, Daddy. Inusenteng tanong ni Andrew habang titig na titig ito sa kanyang ina. Yes, tugon ni Phoebus sa anak. Let your mama take rest for a while, okay. Si Uncle Zion muna ang magbabantay sa iyo. Tumango ang bata. Tired po si mama ko, Daddy.
Opo, so behave first, okay. Okay po. Magalang na sagot ng bata. Phoebus actioned himself to step but Andrew called her once. Daddy, kiss po muna ako sa mama ko po. Just on the cheeks, Andrew paglilinaw ni Phoebus sa anak saka inilapit ang tulog na dalaga. Mama Stella lips is only for daddy. Matapos humalik ng bata, tinungo naman ni Phoebus ang kwarto niya. Doon nila dinala ang dalaga imbes sa sariling silid nito. From now on, tatabi na sa kanya si Stella pag matutulog. Desisyon niya yun. Dahan-dahan na inihiga ni Phoebus ang dalaga. Tapos kumuha siya ng towel at maligamgam na tubig. Para panasan muna ang dalaga. Matapos niyang pinunasan ang dalaga ay binihisan naman niya ito. White polo niya ang nasuot sa dalaga. You look very sexy with my clothes on, baby. Muling saka hinalikan ng labi ng dalaga bago lumabas. At agad na umalis sila Phoebus at si Zion lang ang naiwan para magbantay. Time passes fast. Nagising na lang si Stella dahil sa munting ingay na nagmumula sa baba. Stella stood up. Nagulat pa nga siya nang magising sa kwarto ni Phoebus at suot ang damit nito. Kinilig pa siya dahil alam niyang si Phoebus ang nagbihis sa kanya. May caring side naman pala si Boss Songgit. Inamoy ni Stella ang polo na suot. Bango. Bumama si Stella habang suot pa rin ang polo. Hindi na siya nagbihis pa. Hanggang ibabaw ng tuhod niya naman ang polo. Nasa taas pa lang siya ng hagdan ay nakarinig si Stella na parang may sumisigaw. Dali-daling siyang bumaba at agad na bumungad sa kanya ang isang babae na pilit hinaharangan ni Zion pero nagpupumilit din ang babae na pumasok. Let me in, Zion. Sigaw ng babae habang nakahawak ito sa buhok ni Zion. Hindi mo ba ako kilala? It's me. So, let me in. Umalis ka na, Tangina. Sigaw din pabalik ni Zion at nakasabunot din ito sa buhok ng babae. Hindi ka na welcome dito. Alis na baka dumating pa sila Big Boss. Agad na kinarga ni Stella ang anak na nagtatago sa likod ng sofa habang umiiyak. Siya, nandito na si Mama. Don't cry, pag-aalo ni Stella sa bata. Mama ko, layik ng bata at mahigpit na yamakap sa kanya. Napadako naman ang tingin ni Zion at ng babae sa kay Stella. Stella, sambit ni Zion habang nanlaki ang mata nito. Sino siya, Zion? Tanong ni Stella sa katumingin sa babaeng kasabunutan ni Zion. I am Phoebus, fiancé, sagot ng babae na nagpawindang kay Stella. And who the heck are you? Hindi na namalaya ni Stella ang luhang tumulo sa kanyang mga mata bakit parang bumigat na naman ang kanyang pakiramdam. Parang bigla siyang napagod. Ito yung araw kinakatakutan ni Stella. Ang pagbabalik ng taong kinabaliwan dati ni Phoebus. Malinaw at skriwa pa sa isipan ng dalaga ang pinagtapat ni Phoebus sa kanya nang tinatanong niya kung nasaan ang ina ni Andrew. A part of her was telling her that it's okay. She was convincing herself that Phoebus would never leave her, but at the back of her head was saying also that she should ready himself for something unexpected to happen. Natatakot si Stella na baka iwan o di kaya palayasin siya ni Phoebus kung sakali. Sino ba naman kasi siya diba? 2 buwan pa lang silang magkakilala ni Phoebus sa Mentuhala na ilang taon magkarelasyon ang dalawa. Talagang walang-wala siya kung ikumpara sa dating kasintahan nito. Phoebus' ex-fiancé is Vernes Smith, the renowned model and fashion icon at the same time. Kilala ang dalaga buong mundo. Sexy, maganda ang mukha, mayaman, may trabaho at kilala ng mundo. Bagay na bagay kay Phoebus. Habang siya, walang stable na trabaho. Maraming utang na kailangan bayaran. Average lang ang ganda. Magaling lang pagdating sa kusina bukod doon, wala nang maipagmamalaki pa si Stella. Kaya hindi na siya magugulat kung babalikan man ni Phoebus ang dating kasintahan nito. Pero kahit na ganun pinanghahawakan ni Stella ang mga sinabi ni Phoebus noon sa Costa Alta Rosa. Sana lang talaga, mama ko. Mahinang tawag ni Andrew sa dalaga. Agad naman na pinunasan ni Stella ang luha sa kanyang pisngi sa sumangot bago humarap sa bata. Po, sagot ni Stella, mag-cry po ikaw mama ko. Gumapang ang bata palapit sa dalaga at umupo ito sa kondongan iyon sa kondongan ng dalaga. Huwag ka na po cry mama ko. Andito po si Baby Ando. Protect po ikaw ni Baby Ando, mama ko. Kasalukuyan silang nasa kwarto ng bata. Nang malaman kasi ni Stella na si Vernes pala ang babaeng kasabunutan ni Zion kanina ay biglang nanghina si Stella.
Pinaakyat siya ni Zion kanina at dahil wala sa sarili, sumunod siya. Kaya hindi alam ni Stella kung umalis o kung nasaan pa si Vernez. Tama naman din na nakatulog si Andrew dahil takot ito kanina, simula kanina ay hindi pa lumalabas ng silid sina Stella. Natatakot siya, baka kasi kapag lumabas siya ay mangyar ang kanyang isa lang kinakatakutan. Ang palayat siya ay matauhan si Phoebus na si Vernez talaga ang totoong mahal nito at hindi siya. Hindi napigilan ni Stella ang mapaluha at mahigpit na niyakap ang bata. Tandaan mo ito, baby Ando ko. Sumangot si Stella habang yakap ng mahigpit ang bata. Love na love ka ni mama, okay. Mahal kita, sobra. Huwag mo akong iwan ha. Stella bit his lower lip to hold her cry. Kapag magising ka na wala na si Mama Stella sa house, tandaan mo na love kita, ha? Hindi alam ni Stella kung maiintindihan ba siya ng bata pero nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi alam ni Mama Stella, kung magtatagal ba ako dito pero huwag mong kalimutan na mahal kita, anak kita, eh. Naramdaman ni Stella na gumanti ng yakap si Andrew. Love din po ikaw ni Baby Ando, mama ko. Ikaw lang po ang mama ni Andrew. Naging sunod-sunod ang hikbi ng dalaga. Ewan ko ba? Parang may pakiramdam siya na mas pipiliin ni Phoebus si Vernez. Negative thoughts were clouded Stella's mind. Mabuti na lang at kasama niya si Andrew habang kung ano-ano ang naiisip ni Stella na mga negatibo. Sa kabilang banda, halos paliparin ni Phoebus ang kotse para lang makauwi agad. Wala siyang pakialam kung mahuli man siya for overspending. Ang mahalaga para kay Phoebus ay makauwi siya. They were at the middle of board meeting when Zion called, saying he's Vernez. His ex-fiancé was back. Labis ang kaba ni Phoebus nang marinig niya iyon kay Zion kanina. Dahil sa pagmamadali na makauwi ni Phoebus ay iniwan niya ang tatlo sa meeting. Hindi niya alam pero kakaiba ang kutob ng kanyang dibdib. He was having an anxiety that he couldn't understand why. Parang may nagsasabi sa kanya na kailangan umuwi. Hindi na pinatay ni Phoebus ang makina ng kanyang lots at patakbong tinungo ang kanilang bahay. The moment she entered, Vernez was the first thing he saw. Nakadekwatrang upo si Vernez at nakakrus ang dalawang braso nito habang palingalinga sa paligid. Habang si Zion naman ay alerto ang mukha na parang binabantayan mabuti si Vernez. At nang tumingin sa direksyon niya si Vernez, malapad itong ngumiti at tumakbo patungo sa kanya. Pinakikiramdaman ni Phoebus ang sarili. Dati, tuwing nakikita niya ang mukha ng babae, hindi halos magkanda humayaw sa pagtibok ang kanyang puso, pero ngayon, walang epekto ngayon si Vernez sa kanya. Babe, masiglang bati ni Vernez. Kanina pa kita hinihintay. Ito kasing aso mo, ayaw akong papasukin, nasaan si Stella? Tanong ni Phoebus kay Zion. Hindi niya pinansin si Vernez. Stella was his first priority now. Baka kung ano ang isipin na naman noon. Kakabati pa lang nilang dalawa, ayaw ni Phoebus masira iyon. Didn't you hear me, babe? Tinalikuran ni Phoebus si Vernez at dali-daling umakyat patungo sa kwarto ng kanyang anak. Rinig pa niya na sumisigaw si Vernez sa baba pero hindi niya na ito nilingan pa. Nandon naman si Zion, bahala na ma-stress yun kay Vernez. Kinaiinisan pa naman iyon ni Zion. Akmang pipihitin na ni Phoebus ang Sir Adora ng pinto nang marinig niya ang boses ng anak na pinapatahan ang dalaga. Dali-daling pumasok si Phoebus at nakita niya ang dalaga na nakasandal sa headboard ng kama habang nakaupo sa hito nito ang anak. Ikaw lang ang mama ni Baby Ando po. Rinig ni Phoebus na saad ng anak. Stella, tawag ni Phoebus sa dalaga. Agad naman na tumingin sa kanyang direksyon ang dalaga. Sobrang mugto ng mata ni Stella. Pulang-pula iyon. Linapitan ni Phoebus ang dalaga pero nakakailang hakbang pa lang siya nang may tumamang unan sa kanyang mukha. Bumungad sa kanya ang manlilisik na mata ng anak. Nakatayo na iyon sa ibabaw ng kama at may hawak iyon na unan at muling binato sa kanya. Bad ka, daddy ko. Sigaw ni Andrew pagkatapos ay pumalahol iyon ng iyak. Bakit po ikaw may other girl? Joke lang naman po ni Baby Ando ang sinabi na hanap po ikaw ng ibang asawa. Bad ka, Daddy Cole, ayoko po ng ibang mama. Si Mama Stella po ang Mama Cole, ayoko po sa giri na nasa baba. Paul, bad ka, Daddy. Bad ka. Napaawang naman si Phoebus at hindi makapaniwalang tumitig sa anak. What the, hindi alam ni Phoebus kung sino ang uunahin na lapitan. Si Stella pa o ang anak. Parehas ang mga ito na umiiyak.
Kinarga muna ni Phoebus ang anak bago umupo sa harap ng dalaga. Dalawa na tuloy ay susuyuan niya. Hindi tuloy alam ni Phoebus kung iiyak din ba siya o tatawa na lang. Son, listen to daddy, okay? Malumanay na wika ni Phoebus habang hinahagod ang likod ng humihikbing anak. Daddy don't have a wife other than Mama Stella. Okay, Mama Stella is your only mama. You understand me? Tanong ni Phoebus sa kanyang anak kaya tumanggo ito. Huminga ng malalim si Phoebus bago sinulyapan ang dalaga na tahimik na umiiyak. I love you, iyon ang unang salita na gustong sabihin ni Phoebus. He knows that Stella was overthinking kaya feeling niya yun ang pinakamabisang salita na pwede niyang masabi para kumalma ang dalaga. It's you who I love baby, and not anyone else, okay? Sana hindi mo pagdudahan ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil kung alam mo lang kung gaano kabaliw itong puso pagdating sa'yo, ikaw ang hinahanap nito kada segundo. Malingat lang ako, hinahanap ka kaagad nito. Ganyan ako kabaliw sa'yo, okay? Hindi sumagot ang dalaga bagkus ay yamakap lang ito sa leeg niya. Gumanti naman ng yakap si Phoebus. Kailangan ko palang maghanda sa susunod. Nakakabaliw kapag sabay kayong dalawa ng anak natin na magtuyo. Biro pa ni Phoebus bago yamakap sa dalaga. Let's get married please, baby. Marry me, please I'm begging you, Stella. Pakasal tayo. Kinagabihan ng araw din na iyon. Hinayla-hila ni Phoebus si Stella sa kung saan. Ngayon, nakasakay sila sa kotse ay papunta sa kung saan. Si Zion ang nagmamaneho habang si Kenzo at Cyrus ay magkapatong na nakaupo sa passenger seat. Si Kenzo ang nasa ilalim habang nakaupo naman si Cyrus sa hita ni Kenzo habang si Phoebus at Stella naman ay nakaupo sa backseat ng kotse. Naiwan si Koa sa kanilang bahay dahil tulog ang bata at ito ang nagbabantay. Pasado 10:00 na din kasi ng gabi. Saan ba kasi tayo pupunta? Hindi na alam ni Stella kung pangilan tanong niya na iyon. You'll know when we get there, Leon lang ang palaging tugon ni Phoebus sa tanong ni Stella. Hindi alam ni Stella kung nasaan na ang ex-fiancé ni Phoebus. Kanina kasi nang lumabas sila ng silid ni Andrew, wala na doon ang babae bagkus ay ang 4 na naunggoy ang nakaupo sa living room at hingal na hingal ang mga yun lalo na si Zion na parang nakipagiyera dahil gusto at punit ang damit nito. Nang tanungin nga iyon ni Stella kung anong nangyayar ay sinagot lang siya ni Zion na, kinaladkad namin yung bruha. Tahimik na lang si Stella at pinakikiramdaman ang nasa paligid. Inaantok na siya, wala siyang kamalay-malay kung saan sila pupunta. Dumungaw na lang si Stella sa labas ng kotse. Mangilan-ngilan na lang ang dumadaan na kotse dahil gabi na. Tahimik ang buong kalsada tanging mga ugong ng kotse na lang ang naririnig. Hindi na malaya ni Stella na nakarating na pala sila sa pupuntahan. Naaliw kasi siya sa panunood sa labas ng kotse. Pinagbuksan siya ni Phoebus ng pintuan. Laking gulat ng dalaga nang makita nito ang gusali na hinintuan nila. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Stella. Sarado naman dito. Sa Z Vargas Law Firm sila huminto. Nakasara na din ang gusali at patay ang ilang ilaw maliban sa ilaw sa labas ng gusali. Walang may nagtangkang sumagot sa tanong ng dalaga. Huwag niyong sabihin na magnanakaw tayo dito, good evening po, sir. Napadalaw ho kayo. Magalang na bitang security guard ng gusali habang nakatingin kay Zion wait huwag mong sabihin na, may gagawin lang ho saglit, Ty Bernie. Ito kasing boss ko, hindi makatulog hanggat hindi na itatali ang kinababaliwan na dilag na iiling na ani Zion at nagpaalam na sa security guard. Tuliro naman si Stella habang binabaybay nila ang kahabaan ng pasilyo. Nakahawak sa kanyang bewang si Phoebus at mayat-maya kung humulik sa kanyang balikat at sintido. Tama ba ang hula niya na si Zion ang nagmamay-ari ng sikat na law firm sa bansa? Si Zion na pagati gutom. Parang huminto yata ang utak ni Stella ilang saglit kaya hindi niya namalayan na nakarating na sila sa isang opisina. Oh, good evening, attorney, bati ng isang lalaki na nakasuot ng itim na polo na nakatupi hanggang siko nito at nakasuot ng salamin na mas lalong dumagdag sa aking kagwapuhan ng lalaki. I was about to call you. Kanina ko pa kayo hinihintay. Putanjay na bakit na napapaligiran ako ng mga gwapo. Pero mas lamang lang ng isang ligo si Boss Songit. My bad, Attorney Lerizabal Zion said in sympathetic voice before shaking his head. At mas lalong noindang si Stella talaga tumigil ang kanyang utak attorney.
Si Zion. Si Zion na patay gutom at chismoso, isang attorney. Tangina. Shall we start? Ani ng poging abogado na tinawag si Zion na attorney. Lerezable. Hinihintay na ako ng mga babae ko sa bahay. I need to hurry. Kailangan ko ng vitamin sex ngayon. Umiling si Zion, always the asshole wanna-miser attorney, I see. The attorney shrugged its shoulder like he wasn't being judged. What can I say? Babae na ang lumalapit sa akin. Alangan naman tanggihan ko ang grasya. Can we start now and continue your chit-chats later? May bahid na ng inis ang boses ni Phoebus. Ikasal niyo muna kami bago kasi magkwentuhan dyan. Wait, pigil ni Stella. Kanina pa talaga siya naguguluhan sa mga nangyayar. Ang daming revelations, hindi na kaya ng utak ni Stella na ay absorb la ang nangyayar. Kasal. Sinong ikakasal? Us. Walang pasikot-sikot na tugon ni Phoebus. Sinabihan kita na pakakasal tayo, di ba? Napahawak naman si Stella sa kanyang sentido at mahina iyong menasahe. Lord, tulong biglang sumakit ang kanyang ulo. Akala niya nagbibiro lang si Phoebus nang sabihin iyon, shotgun marriage, the attorney said. I've witnessed shotgun marriage before. Mas malala nga lang yun sa kaibigan ko dahil hindi alam ng bride na ikinasal na siya. Naiiling na wika ng abogado saka may kinuhang papel sa pedestal nito. Here I just need you to sign this and we're all good. Nagmamadaling kinuha ni Phoebus ang papel at dali-daling paimernahan iyon nang hindi man lang binabasa ang laman. Here, baby, inabot ni Phoebus sa dalaga ang marriage contract at ballpen. Sign this, please, para hindi mo na ako iwan pa. Dahil ipapakulong kita oras na hiwalayan mo ako. Dahil tuliro ang dalaga at hindi parent makaget over sa nangyayar, wala sa sariling pamirma sa Stella. The witness of this elopement should sign this paper, too. Wika ng abogado. Para matapos na at makauwi na ako. Pamirma naman doon sina Kenzo at Cyrus na tahimik lang sa buong Durasayon. It's done. Tumayo sa kinauupuan na swivel chair ang abogado at inilagay sa briefcase ang marriage contract. I'll send the copy tomorrow. Adios. Ani ng abogado at nagmamadaling lumabas ng silid. Hindi na malaya ni Stella na nakasakay na pala sila sa kotse at pauwi na ng bahay. You okay, baby? Nag-aalalang tanong ni Phoebus. Kanina pa kasi nito napapansin ang pananahimik ng dalaga. Umiling si Stella, sumasakit ang ulo ko. Hinilot ni Stella ang sentido sa kasamandal sa headrest ng upuan. Hindi niya kinaya ang mga kaganapan. Kinuha ni Phoebus ang kamay ng dalaga at pinagsiklap iyon. We're married. Masuyong wika ni Phoebus sa kapinatakan ng halik ang likod ng palad ng dalaga. We are finally married. Married tapos wala akong kamalay-malay pabulong na sambit ni Stella pero narinig iyon ni Phoebus. And you don't like it? Maingat na tanong ni Phoebus. Hindi mo ba gustong may kasal sa akin, hindi sa ganon? Putol ni Stella. Iniwan pa natin si Andrew sa bahay. Hindi mo man lang pinaabot ng bukas. Para hindi ka na mo pagdudahan ang intensyon ko. Antag ni Phoebus. Hindi naman kita pinagdududahan, gusto kong makasigurado. Diin ni Phoebus. Gusto kong makasiguro na hindi mo talaga ako iiwan. Hindi magiging madali ang mga araw na dadaan lalo pat nandito si Vernez. Ayokong mag-isip ka ng iba. I wanted to assure you, baby. Baka iwan mo pa ako kapag hindi kita pinakasalan agad. May kinuha si Phoebus mula sa bulsa nito. Here, huwag mong huhuberin to, ha? Napatitig naman si Stella sa singsing na nasa daliri niya. Kumikinang ito tuwing tumatama sa ilaw na nagmumula sa kalsada. Isuot mo din sa akin to. Inabot ni Phoebus ang panlalaking singsing sa dalaga. Ikaw na magsuot. May kamay count, Barbie, naman. Hibat balikat na sabi ng dalaga biglang may naalala na naman siya kaya malakas niyang kinurot sa tagiliran si Zion. Stella, nagmamaneho ako. Mura ni Zion. Abogado ka palang patay gutom ka. Senggal ni Stella, hindi mo man lang sinabi sa akin. Akala ko pa naman para perahas tayong mahirap. Spokening dollars ka din pala. Hindi ka naman nagtanong, Pabalang lang ni Zion na sagot sa kamalakas na tumawa. Sekreto lang ng mga gwapo. Dahil dyan, hindi kita lulutuan ng turon at banana aqua. Bahala ka. Pinag-cruise ni Stella ang dalawang braso sa harap ng dibdib. Ikaw Cyrus at Kenzo. Anong mga hidden trabaho nyo? Engineer, walang gana na tugon ni Kenzo.
Ganun pa din ang posisyon ng dalawa. Nakapatong pa din si Cyrus sa hita nito. Ikaw Cyrus. Uzis na ng dalaga na nakataas kilay. Pilot, napanganga naman si Stella. Pilot ka. Bakit driver ka lang ni Phoebus? Bakit kayo nagtatrabaho sa lalaking ta? Nakakasawa magpalipad ng eroplano. Bali walang sagot ni Cyrus. Mas magandang mga driver kaysa piloto. At isa pa, malaki magpasahod itong si Big Boss, napanganga ulit si Stella. Paisteng yawa. Mas lalo tuloy sumakit ang ulo niya. Puny MS talaga. Mga gwapo nga ang kasama siya sa bahay, lahat naman may sira ang utak. Kinaumagahan nagtungo sina Stella sa opisina ni Phoebus. Lahat kasama sa biyahe kaya halos magsiksikan lahat sa lisang kotse. Si Phoebus ang nasa driver seat habang si Stella naman ay nasa passenger at nakaupo sa hita nito. Ang bata at ang apat na unggoy ay nagsisiksikan sa backseat. Nagbato-bato-pik pa nga ang apat kung sino ang mauupo sa sahig ng kotse. At dahil si Zion ang talo, ito ang nakaupo sa sahig. Panay naman ang reklamo nito. Puno ng saya ang puso ni Stella. Ito ang unang araw nila na mag-asawa na sila ni Phoebus. Mag-asawa sarap sa pandinig. Masaya si Stella pero syempre hindi niya iyon pinapahalata. Kagabi ay halos hindi siya makatulog at nakatitig lang sa kanyang singsing. Kahit naman madali ang kasalanan lang iyon ay masaya si Stella. Sobrang saya. Bago din sila umalis ng bahay ay dumating ang copy ng marriage certificate nila ni Phoebus. Nakakataba lang ng puso. Hindi ganito ang kasal na pinangarap ng dalaga, pero walang katumbas ang saya na kanyang nadarama. Nakakataba lang ng puso. Nakausap din muna si Phoebus na kung pwede sa kanila lang muna ang balita na kasal na silang dalawa. Wala naman problema kay Stella. Mas gusto niya pa nga iyon, private lang na asawa niya na Phoebus ngayon yung dating boss ko, asawa ko na ngayon. Shit na malagkit. Ang sarap sa ears asawa ko. Asawa ko. Sobrang saya ni Stella habang iniisip ang katotohanan na kasal na silang dalawa ni Phoebus. Pero nang makarating sila sa opisina agad naglaho ang saya ni Stella. Parang nahihiya na siyang humarap sa mga tao. Good morning, everyone. Seryosong bati ni Phoebus habang nasa may cafeteria sila. Pinatawag nito lahat ng mga empleyado niya. Nakatayo ang binata sa harap ng mga empleyado. I am happy to announce to everyone that I am married. Itinaas pa ni Phoebus ang kanyang kamay na may suot na singsing. Parang dinaanan ng anghel ang buong cafeteria. Biglang tumahimik ang buong paligid. Lahat ng empleyado ay iisa lang ang nasa isip. May asawa na si Sir. Sino? Laglag pa nga naman si Stella habang hindi makapaniwalang nakatingin sa binatang taas noong nakaharap sa mga empleyado nito at may malawak na ngiti. Habang sina Kenzo, Koa, Zion at Cyrus naman ang umiling na lang. Stella facepalm. Akala ko ba secret lang ang kasal nila? Bakit pinangangalandakan pa ni Phoebus ngayon ang kanilang relasyon? Ani Stella sa kanyang isipan. Matapos ay anunsyo iyon ni Phoebus ay bumaba ito sa entablado at iginaya naman sila sa opisina nito. Akala ko ba secret lang, boss? Ani Zion, bakit may pa-announcement ka pa ha? Pinasayaw ni Zion ang kanyang kilay. Hindi ba makatiis? Phoebus just shrugged his shoulder, wala, masyadong maganda ang asawa ko para ay sekreto. Halos magwala ang puso ni Stella dahil sa sinabi ni Phoebus. Wala talagang hiya ang lalaking itol, palaging nalang nagpapakilig, di ba asawa ko? Dagdag pa na tanong ni Phoebus habang titig na titig kay Stella sa kakomendat na mas lalong nagpatibok sa puso ng dalaga. Lord, help, mahinang bulong ni Stella. Huminga ng malalim at tumikim si Stella para pakalmayan ang puso na abot hanggang planetang Mars ang tibok. Tahimik ka nga dyan, Phoebus. Nauutol na wika ni Stella at nag-iwas ng tingin sa asawa. Put-anginal, bakit parang nakakaakit ngayon ang mga mata ni Phoebus? Ay, si Stella kinikilig. Tudyo ni Zion dahil kitang-kita nila kung gaano kapula ang pisngi ng dalaga. Inakbayan naman ni Cyrus si Zion. Huwag mo nang tuksuhin ang asawa ni Big Boss. Talagang pinagdiinan pa ni Cyrus ang salitang asawa. You two, stop teasing my wife, kunyaring saway ni Phoebus pero pati siya kinikilig din. Ang sarap palang tawagin si Stella na wife. Mauna na kayo sa conference room. Susunod ako. Seryosong utos ni Phoebus sa apat na agad din naman sinunod ng mga ito. Ngayon, tesyo na lang sila na nasa loob ng opisina ni Phoebus.
I need to attend the monthly conference meeting, maingat na sambit ni Phoebus. Parang takot ito, is it okay to attend the meeting and leave you here for a moment? Tumango naman si Stella, ayos lang. Dito lang kami ni Baby Ando ko. Is it really okay? Paninigurado ulit ni Phoebus. Banaag din ang pag-aalala sa boses nito. Marahan naman na hinaplos ni Stella ang mukha ng asawa. Oo nga, hihintayin ka na lang namin dito. Phoebus nodded, still worried. Mabilis lang ako, babalikan agad kita. Okay, smiling reassuringly, Stella kissed Phoebus' lips. Tatawag na lang ako sa iyo kapag may kailangan kami ng anak natin. Phoebus uttered small curses in his head. Tangina, kinikilig siya, parang gusto niyang tumalon mula sa building dahil sa sobrang kilig. I love you, po. Masuyong wika ni Phoebus. Tumango ang dalaga. Thank you. Ang nag-aalalang mukha ng binata ay napalitan ng pagkabigla. Hindi ba dapat, we love you too, ang isasagot mo hindi thank you? Litong tanong ni Phoebus. Malakas naman na tumawa si Stella at pinisil ang pisngi ng asawa. Ang cute mong magulat. Hindi kaya ako cute? Ano ako? Aso. Nag-iwas tingin si Phoebus sa dalaga. Ako, cute. Tangina. Sobra kasi si Stella ang nagsabi. Nakita naman ni Stella ang batok at tenga na Phoebus na pulang-pula kaya lihim siyang natawa. Kinikilig din pala ang lokong to. Matapos ang kunting harutan nila ay umalis na din si Phoebus. Naiwan naman sila ni Andrew loob ng opisina nito. Hanggang ngayon talaga ay hindi pa din siya makapaniwala na mga bigatin pala ang mga nakapaligid sa kanya. Naikwento din sa kanya ng asawa kagabi na mga kaibigan daw niya ang apat at nagkakilala sila sa universidad na pinasukan dati sa ibang bansa. Napatingin si Stella sa wristwatch na suot. Ang tagal ng daddy mo, anak. Sabi nila 1 oras lang sila. Magdadalawang oras na wala pa din sila. Ang busy na si Andrew ay napatingin sa kanyang mama. Mama, hungry na po si Baby Ando. Kinarga ni Stella ang anak na nakadapa kanina sa long sofa sa loob ng opisinang asawa. Anong gusto mong kainin? Bibili si mama. Sandwich po, mama. Okay po. Text lang natin ang daddy mo para alam niya kung saan tayo. Kinuha ni Stella ang kanyang cellphone at tinext ang asawa. Boss sanggit bili lang kami ng pagkain. Nagugutom na kasi si Andrew. Walang natanggap na mensahe si Stella galing kay Phoebus kaya umalis na lang sila. Baka busy pa ito. Ngumiti muna Stella sa babaeng nasa may harap ng opisina ni Phoebus. Good morning po, bati ni Stella sa babae. Baka dumating si Phoebus mamaya at hanapin niya kami, pakisabi na lang na nasa cafeteria lang kami. Magalang na ngumiti ang babae. Okay po, ma'am. Dahil doon naman galing kanina sina Stella, natatandaan niya ang daan patungong cafeteria. Akala niya kailangan niya pang bilhin ng mga pagkain doon pero laking gulat niya nang pagdating nila doon ay may nakahanda ng pagkain sa mesa. Parang may poging sa sobrang dami, enjoy your meal, ma'am. Magalang na wika ng lalaking nag-assist sa kanila. Nahihiyang tumango si Stella at nagpasalamat. Nang umalis ang lalaki, tinitigan naman ni Stella ang pagkain na nasa mesa. Parang bibitayin sila sa sobrang dami. Biglang nakatanggap si Stella ng tawag. Nang makita niya iyon ay si Phoebus. You good with the food? Leon kaagad ang tanong ni Phoebus. Ikaw ang nagpahanda nito. Ang tanong ni Stella. I don't want my wife and son to be hungry wika ni Phoebus kaya napatingin ang lahat ng tao na nasa meeting. Pansamantala kasing pinatigil ni Phoebus ang meeting nang matanggap ang mensahe ng dalaga. Ang dami nito. Para naman kami bibitayin nito. That's the least I could do. Ani Phoebus na kinikilig. Susunod ako agad dyan. Malapit nang matapos ang meeting, okay. Love you, wife. Ani Phoebus kaya napatingin sa kanya ulit ang mga kamiting. Thank you. Sagot lang ng dalaga saka binaba ang tawag. Sakto naman na pagkababae ni Stella sa cellphone ay naramdaman niya ang matigas na bagay na damapo sa kanya mukha. Napakalandi mo talagang, babae ka. Sigaw ng babae na sumampal kay Stella. You're the reason why Phoebus is being mean to me. Malandi ka talaga. Inagaw mo sa akin ang fiancé ko. Haliparot. Kalad ka rin. Kapit lang sa mayaman para makaangat sa buhay.